sunod. Kaya nga pagkasunod. Ayan, dami ding nag-comment Kuya Brooks na if ever daw, no, itong love team ni Kalingap Dan magiging totohanan kagaya nila Ruel at Rachel. Ano ang masasabi mo doon? Depende yan sa kay Kalingap Dan. Kasi di naman hawak ang lang yung damdamin. Depende yan. Pero ang masasabi ko lang, si Kalingap Dan ay pihikan. Pihikan. Oh. Klaro natin ha, pihikan. Kaya ko pwede sabihin na 100% o 90%. Abangan na lang. Basta, abangan na lang. Pagdating ng araw na siya ay mag-aasawa na kung sino. Hindi, girlfriend mo na. Hindi, yun na na yun. Diretso ko na lang. Diretso mo na. Kung mag-aasawa na, sino kaya? Sino? Hindi ko alam eh. Kasi nga, si Kalingap Dan ay pihikan. Pihikan. At di mo pwede pa muna. Kasi siyempre... Ngayon, kung sakali mang meron siyang karelasyon, kung sino man yun, or itong kanyang love team, kung ma-develop siya, diba? Kasi yung masasabi, kung ma-develop siya dahil marami nasabi na si Minit ay madiskarte, masipag, magaling sa business, magaling kumawak ng negosyo, o business-minded, o ano pa man yung mga plano niya para magiging success pagdating ng araw na nagkapamilya siya. Sabi nga, magsisisi ang lalaki pag siya ang napangasawa. Diba? Pero ang mga lalaki naman, iba-iba na naman ang pananaw sa buhay. So, kaya, sabi ko lang, si Dan ay pihikan. Pihikan. Kaya abangan na lang po ninyo. O di yun. Hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. At yung mga sumusuporta dyan, mabigatin din. Sa Bacolod lang, yung mga supporters dyan ng Dalit, karamihan, mga teacher. Tapos yung mga nasa abroad, may mga professional o ano man, basta halo-halo. At gusto nilang supportahan ng Medit dahil o Dandit dahil gusto nilang yung ano, yung tandem ng dalawa kasi mayroon silang natutunan sa mga salitaan nila, patuhan ng mga sinasabi nila. Nagustuhan nila yon dahil nga mature yung dalawa sa pananalita. Si Dan Garulen sa edad niya, si Medit although sa 22 years old siya, pero salita siya matured na din, marunong, matalino. Paano sila matalino? Marunong sila kung paano dalhin pagdating sa teleserye doon sa may nanonood at magiging kaaliwan sila. Tama, di ba? Yung panonood ng mga viewers na yan, natutuwa sila kasi may natutunan. Marami naman ako nababasa gano'n. Kaya minahal nila yung Dalit. Sana huwag padalos-dalos na bigla na lang mawawala, walang dahilan. Para sa akin, hanggat maaari, stop muna yun. Huwag mo munang alakasin para sirain yung kasi nandiyon na yung nandiyon isang grupo So ang the best niyan, isang grupo na yan, hindi isa sabi ko sa'yo, isang grupo na gustong pabaksakin. Yun na nga yun. Sa napapansin ko lang, may isang grupo talaga na ayaw nila sa kay Medit. Kay Medit na lang, kasi pinipersonal niya si Medit na wala namang ginagawa yung tao o yung bata, wala namang ginagawa. So kaya ko nasabi wala namang ginagawa kasi unang-una, kung siya may nasabi sa interview ni Rab sa kanya, yung upload na part 13, ako hindi ako nagkamali. At yun naman yung after na, yung birthday, tapos ang birthday ni Dado. Yun nangyari sa yung isang grupo na parang hindi nagustuhan yun. Pero inaayos naman natin yun. Pero okay na yun, di ba? Okay na yun. So hindi naman
nangyari yung isa na mapakumbaba. I mean, akala ko okay na, pero ay tumigil. Tuloy pati kami ni Dan, nadamay. Mababasa naman sa pinupusya niya yun. Pero hindi naman totoo sinasabi. Kaya naglabas ako ng one time doon sa huli kong live. Tungkol doon. Hindi totoo yun, sinasabi ko. Kasi hindi ka naman magsasalita kung walang impormasyon o may nagsabi sa iyo. Pero hindi ko siya pinangalanan. Kasi para hindi siya ma-expose. Kaya lang, dapat tigilan niya na. Doon sa side, nung kabila, ang pakiramdam nila, nababastusan sila. Oo, dapat. Kaya pakiusap ko sa mga reactor na stop muna. Kasi ano din di ba si Dan ang maiipit, di ba? Si Dan si Dan mapiktuhan. nasa gitna. Nasa gitna. Si Dan, siyempre siya naman sumusunod doon sa nakakataas. Kahit na pinsan niya si Rab, pero si Dan, yung laki respeto niya. Kaya ayaw niyang pangunahan. Kung ano yung gusto ni Rab o gagawin ni Rab para doon sa kanilang pilisere o ano man yung kasunod pa na gagawin. Susunod lang din siya. Ano na siya, gumagawa lang siya ng eksena doon sa mga vlog ni Rab dahil sa mayroon na tayong season 2, tuloy-tuloy yun. Pakatatag na lang siya. Tanggapin na lang yung mga umaybaser na siya. Kasi nadamay nga siya. Nadamay sa dahil wala siyang partner nung palaro na yan. Si Dan din, wala din partner. Sila dalawa. Or talaga namang nandoon na rin, di ba? Pero wala ibig sabihin na pinapalaki na lang ng iba. So kay Medit, Kuya Brooks, ano ang payo mo din kay Medit? Si Medit, ano ko yan, kilala ko, parang nabasa ko lang ako ugali niya, matapang. Sige. Matapang siya, tapos marunong siya kung paano niya dalhin yun. Yun ang ano kay Medit. At saka, malamang sa malamang, yung mga nangyayari ngayon at may mga tumitira sa kanya, ano lang siya yung behave lang siya, hindi siya hindi lang siya sumasagot. Pero yung mga binapalo sa kanya, hindi naman totoo kasi nakausap ko na siya. Kagabi, kasama yung ibang sponsor niya. So, siyempre, yung payo ko naman para sa kabubuti naman niya at kabubuti dun sa relasyon sa Kalingap at si director na si Rab. Pero wala na siya problema kay Dan. Kaya naman si Dan. Kaya baka nahihiya. Si Dan naman, ganoon din. Matured na rin yun. Hindi na rin siya magpapadala sa mga comment na nababasa niya. Sabi nga ni Dan, huwag nang pansinin, huwag nang pansinin, So, wala na. Kumo na lang sa dalawa. So, ano yung paninira ng mga baser? Hindi naman nawawala yun. Tuloy pa rin yan. Pero hayaan na lang natin sila. Kasi ang baser naman, baser talaga.